Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Okay Madam. Noong 2009 sa Mongolia, dalawang ahente mula sa North Korean Special Forces na sina Magnolia at Cholsung ay pumasok sa isang hotel na puno ng mga ahente ng kaaway upang magnakaw ng ilang intel. Habang binabackupan siya ni Cholsung sa kanyang likuran, hinalughog ni Magnolia ang silid. Nagambala siya nang biglang tumawag ang kanyang ama na nagsasabi sa kanya na umalis doon dahil may mga taong humahabol sa kanya at hindi niya mapagkakatiwalaan ang sinuman. Ngunit bago pa makapagsalita ng higit pa, binaril siya ng isang nanghihimasok. Tinapos ni Cholsung ang lahat ng mga kaaway at hinanap ang kanyang partner. Ngunit nang makita siya ni Magnolia ay naalala niya ang mga salita ng kanyang ama at pagkatapos ay binaril siya bago tumakas sa bintana. Lumipas ang mga taon, at 2020 na ngayon sa Seoul, South Korea. Maagang gumising si Miyang at binuksan ang kanyang tindahan ng donut. Nabenta niya ang lahat ng ito ng mabilis, kaya naman naisara niya sa tamang oras ang tindahan upang bisitahin ang kanyang asawang si Seok-hwan. Siya ay isang computer repairman na nagtatrabaho sa kanyang sariling tindahan habang umiinom ng juice. Bumili siya ng isang bungkos ng maliliit na bote dahil may mga espesyal na premyo sa mga takip. Nang mapansin ito ni Miyang, pinagalitan niya ito sa sobrang daming nasayang na pera, bagamat gusto niya ang narinig na bibili ng bagong laundry machine. Habang tinutulungan ni Seok-hwan ang kanyang bagong kliyente, nagpa siya si Miyang na uminom din ng juice at laking gulat niya nang makakita ng sorpresa sa ilalim ng takip. Ang unang premyo na kung saan ay isang paglalakbay sa Hawaii. Sa una, ipinagdiriwang ng mag-asawa ang kanilang swerte ngunit nagbabago ang kanilang mode sa kanilang pag-uwi. Nagpa siya si Miyang na hindi sila pupunta, dahil hindi nila kayang gumastos ng pera sa isang bakasyon at isara ang kanilang mga tindahan sa isang buong linggo. Sa halip, mas gugustuhin niyang ibenta ang free cup sa internet at gamitin ang pera para bumili ng bagong laundry machine. Ang isa pang taong nasa bad mode ay ang kanilang anak na si Nari. Dumating siya sa bahay at nakatanggap si Miyang ng isang text na may masamang balita kung saan sinaktan muli ni Nari ang kapwa estudyante. Siya ay sinisigawan at pinalo dahil dito. Naging sanhi ng kanyang pag-iyak at inamin na siya ay pinagtawanan dahil sa pagiging nag-iisang bata sa klase na walang telepono at nagbabakasyon. Nang marinig ito ay sumama ang loob ni Miyang kaya pagkatapos patulugin si Nari, nakipag-usap siya kay Seok-hwan at pumayag na pumunta sa Hawaii para magkaroon ng magandang bagay sa buhay ang kanilang anak. Habang ipinagdiriwang ni Seok-hwan ang desisyon, hindi niya sinasadyang nasipa ang lumang laundry machine at bigla itong muling gumana. Kinabukasan, kinukuha ng tatlo ang kanilang mga pasaporte. Samantala, isang misteryosong babae na mayroon ding pasaporte at nakahanda na ang tiket sa eroplano ang nakatanggap ng tawag na nagsasabi sa kanya na oras na para lumipat siya. Sa ibang bahagi ng lungsod, nakatanggap din si Cholsung ng tawag na nagsasabi sa kanya na muling lumitaw si Magnolia pagkalipas ng 10 taon at malapit na siyang bumiyahe papuntang Hawaii. Ang utos ay upang hulihin siya ng buhay. Nang sa wakas ay dumating na ang araw ng biyahe, nagpa siya pa rin si Miyang na magtrabaho. Sa paraang iyon ay makakapagdala siya ng karagdagang pera. Sumakay sila sa airport shuttle sa halip na taxi, kaya huli na silang dumating sa paliparan kung saan nagkukumpulan ang ibang mga pasahero para sa parehong biyahe. Si Cholsung, ang misteryosong babae na itinatago ang kanyang mukha, at ang special agent na si Kim Harim at ang kanyang mga tauhan ay naririto upang hulihin din si Magnolia. Buti na lang at dumating ang pamilya bago pa magsara ang gate kaya pinayagan silang sumakay. Hindi lang iyon, may dalawang natitirang business class na upuan, at ang clerk ay nag-upgrade ng kanilang mga tiket ng libre. Sina Miyang at Nari ay umupo sa business class na mga upuan habang si Seok-hwan ay nananatili sa economy class. Ang eroplano ay puno ng mga kawili-wiling tao tulad ng steward na si Hyunmin. Nagpapaliwanag na ang pagbabantay sa kahina-hinalang pagkilos at pagbabantay sa kaligtasan ng lahat ay bahagi ng misyon ng steward. Si Congressman Jang Pil-jun at ang isang lalaking kinakabahan sa paglipad ng eroplano na umiinom ng gamot para makontrol ang kanyang takot. Sa sandaling lumipad ang eroplano, nagsimulang maglakad ang mga ahente ng kaaway sa paligid ng eroplano upang hanapin si Magnolia. Napansin ito ng misteryosong babae at nagtago sa banyo habang si Hyunmin ay may dalang merienda para kay Minyang. Hindi niya sinasadyang nalaglag ang mga mani nang ihahatid na niya ito.
ngunit nasalo ito lahat ni Miyang sa pamamagitan ng paggamit ng mga natatanging reflexes. Dahil dito, iniisip ni Hyunmin na maaaring siya ay isang espia o isang ahente ng national security. Samantala, nakipagkaibigan si Seokwon sa kapwa pasahero na si Bok Kuk-soo. Siya ay naglalakbay ng mag-isa upang bisitahin ang kanyang anak at apo, may dala pa siyang teddy bear para iregalo sa kanila. Ilang sandali pa, sumasakit ang tiyan ni Miyang kaya naghanap siya ng banyo matapos mahanap ang kanyang asawa at sinabihan itong bantayan ang kanilang anak. Ang unang banyo ay naroon ang misteryosong babae, kaya si Miyang ay naghanap ng isa pa at nakita niya ang mga special agent. Hindi nila mahanap si Magnolia at nagkunwaring naghihintay sila sa pila nang makita si Miyang na paparating. Nang sa wakas ay nakahanap siya ng isang bakanteng banyo, pumunta si Kim Harim upang kausapin si Cholsung. Sinasabi sa kanya na hindi nila mahanap si Magnolia ngunit hindi pa nila nasusuri ang business class dahil wala silang access dito. Sa tingin ni Cholsung ay hindi na sila makapaghintay, kaya nagutos siya na simulan ang operasyon. Narinig ni Hyunmin ang isa sa mga ahente na tumatanggap ng ganoong mga utos. Ngunit nang sinubukan niyang sabihin sa iba pang mga flight attendant, hindi sila naniniwala sa kanya dahil palagi itong naglalaro na nagpapanggap na isang espia. Pagkatapos ay isinagawa ng mga ahente ng kaaway ang pag-hijack sa eroplano. Nang hostage si Cholsung at pinuntahan ang piloto para baguhin ang destinasyon ng eroplano. Samantala, hinalughog ng kanyang mga tauhan ang eroplano upang mapagsama-sama ang bawat pasahero sa parehong sektor. Ang isang ahente ay namamahala sa pagsuri sa mga banyo, at hindi napansin si Miyang dahil hindi siya sumasagot ng kumatok ito. Sunod niyang sinuri ang isang silid sa likod, at nakulong siya sa loob nang biglang lumiko ang eroplano at dumausdos ang isang cart sa harap ng pinto. Naisip ni Congressman Jang Pil-jun na narito sila para sa kanya dahil isa siyang mahalagang politiko, ngunit walang pakialam sa kanya ang mga ahente at pinaupo siya kasama ng iba pang mga pasahero ng economy class. Ang serbisyo ng National Security ng South Korea ay nakatanggap ng balita ng pag-hijack, ngunit sa ngayon ay nananatili silang kalmado dahil may sakay na ahente. Sa kasamaang palad, ang ahente na iyon ay ang taong kinakabahan. Naparami ang kanyang nainom na pills kaya nakatulog na siya ng mahimbing at hindi nagigising, kaya hinila lang siya ng mga ahente kasama ang iba at ibinagsak. Napansin ni Cholsung ang misteryosong babae sa karamihan at inilantad ang kanyang mukha at natuklasan na hindi siya si Magnolia. Siya si Ansera na isang sikat na aktres. Siya ay nagsisikap na maglakbay ng hindi napapansin. Samantala, naniniwala ang National Security Service na natagpuan nila ang dahilan kung bakit na-hijack ang eroplano. Nilisan ni Magnolia ang North Korea at pumunta sa South Korea na nagpanggap na Chinese, at mula noon ay ikinategorya bilang isang person of interest. May isang detalye na hindi nila napapansin. Si Magnolia ay nagpa-plastic surgery para baguhin ang kanyang hitsura at magsimula ng bagong pangalan at mukha. Lumabas na si Miyang ay walang iba kundi si Magnolia. Nang marinig siya ng isa sa mga ahente sa banyo, sinubukan nitong hulihin siya. Ngunit ang kanyang fighting instinct ay sumipa at mabilis siyang napabagsak. Habang iniisip kung ano ang susunod, narinig niya ang boses ni Cholsung sa mga speaker na humihiling kay Magnolia na ipakita ang kanyang sarili, kaya naalala ni Miyang kung paano mabilis na nagbago ang kanyang buhay sa loob ng 10 taon na nakalipas. Binaril niya si Cholsung at tumakas. Pagkatapos ay nakilala si Seokwon hanggang sa nagkaroon sila ng anak. Hindi niya gustong mawalan ng pamilya, kaya napagpasyahan niyang oras na para lumaban siyang muli. Habang siya ay palihim na nagsusumikap na makahanap ng magandang pagkakataon para maisakatuparan ng isang plano, nagpasya si Seokwon na kailangan din niyang gumawa ng isang bagay upang suriin ang kanyang asawa. Matapos iwan ang kanyang anak kasama si Bok Kuk-soo, tumakas siya sa sektor ng economy class habang ang mga ahente ay naglilibot upang kunin ang mga telepono ng lahat. Nakahanap siya ng nahulog na laptop at dinala ito bago bumaba sa isang hatch na patungo sa server room. Doon, ikinonekta niya ang computer sa system at hinak ang eroplano upang ito ay makontrol niya. Samantala, dinala ng isa sa mga ahente si Hyunmin sa steward area. Inutusan siyang hanapin at ibigay ang listahan ng pasahero. Napansin ni Hyunmin na nakatago si Miyang sa kisame, kaya mas tinagalan niyang hanapin ang listahan hanggang sa makakita si Miyang ng pagkakataon. Tumalon siya sa ahente para ito ay patumbahin.
Pagkatapos ay hiningi ni Miyang ang listahan ng mga pasahero na itinago ni Hyunmin sa kanyang medyas upang suriin at sunugin ito sa microwave. Pagkatapos, nagbihis siya bilang isang flight attendant at tinanggap ang smartwatch ni Hyunmin para sa komunikasyon. Pupunta si Hyunmin sa backroom upang hanapin ang mga taser na kanilang itinatago doon. Pumasok si Miyang sa unang lugar ng economy class na ngayon ay walang laman maliban sa isa sa mga ahente. Ngunit ang isang tao ay hindi isang isyu para sa kanya at mabilis niya itong dinaig. Pagkatapos, pumasok siya sa sektor kung saan pinapanatili ang lahat ng pasahero. Dahil nandoon ang kanyang anak, kumuha si Miyang ng sun visor ng isang sapalarang tao upang takpan ang kanyang mukha. Pagkatapos ay binugbog ang mga ahente na nagbabantay sa area. Narating ni Hyunmin ang silid ng server at natagpuan si Seokwon na nagpapadala ng mga mensahe sa National Security Service tungkol sa sitwasyon. Sinubukan niya itong tambangan. Lumabas na si Seokwon ay isa ring secret agent kaya madali niyang napigilan ang pag-atake. Nabigo siya dahil ayaw na niyang masangkot pa dahil isa na siyang retirado. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Hyunmin ang tungkol sa ibang ahente sa kanilang panig at kinuha ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang smartwatch. Dahil si Hyunmin ay mahilig maglaro bilang espiya, ang mga boses ay nababaluktot sa pamamagitan ng app, kaya hindi nakikilala ni Seokwon at Miyang ang isa't isa habang sila ay nag-uusap. Hindi rin nagtagal ang pag-uusap dahil ibinabana ni Miyang ang tawag sa sandaling sinimulan siyang pagalitan ni Seokwon sa tamang paraan upang harapin ang ganitong sitwasyon. Pagkatapos, in-override niya ang mga kontrol ng eroplano upang ilagay ito sa autopilot at inayos ang patutunguhan nito, habang si Hyunmin sa wakas ay nakarating sa backroom at nahanap ang mga teaser. Natagpuan din niya ang lalaking nakulong kanina na umidlip. Si Chol-sung na nakatutok ang baril sa piloto ay napansin ang pagbabago ng direksyon at sinuri ang mga security camera. Sa sandaling makita niya si Seokwon na pinapakialaman ang mga kontrol, nagmadali siyang hulihin ito. Samantala, natagpuan ni Kim Harim si Miyang at sinimulan siyang labanan. Siya ay isang mas mahusay na kalaban kaysa sa kanyang mga tauhan kaya nahirapan si Miyang para talunin siya. Ngunit hindi nagtagal ay nagawa rin niya itong patulugin. Nagpakita si Chol-sung kasama si Seokwon bilang kanyang bihag, at ibinunyag kay Miyang na ang kanyang asawa ay isang ahente ng gobyerno. Kahit gulat na gulat siya, hindi pa rin ito sapat para hayaang masaktan ang kanyang asawa. Kaya't pinigilan niya ang kutsilyong ibinato ni Chol-sung kay Seokwon na pinaniniwalaan niyang nasa ilalim pa rin ito ng National Security Service sa lahat ng sandaling ito. Itinali ni Chol-sung ang mag-asawa at dinala sila para ikulong. Nakita sila ng kanilang anak na si Nari at nagsimulang umiyak, kaya ibinigay sa kanya ni Bok Kuk-sung ang teddy bear para makaabala sa kanya. Napansin pa rin ito ni Chol-sung at pinuntahan siya dahil marahil ay maaari din siyang maging kapaki-pakinabang na bihag. Ngunit nagsinungaling si Nari at sinabing si Ansera ang kanyang ina. Nagdulot ito ng kaguluhan sa paligid dahil hindi kailanman binanggit ng aktres ang isang bata sa publiko kaya't sinubukan itong itanggi ni Ansera. Ngunit lumapit si Nari at bumulong ng isang kahilingan para sa tulong, kaya tinanggap ni Ansera na magsinungaling para sa kapakanan ng bata. Sa backroom, si Miyang ay nag-aalala na ang kanyang kasal ay isang kasinungalingan, ngunit si Seokwon ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagsasabi sa kanya ng buong kwento. Dati siyang nagtatrabaho bilang ahente noong nakaraan at siya ay itinalaga upang subaybayan si Magnolia, ngunit siya ay nagretiro na ngayon. Napaibig siya sa kanya noong araw na sinusundan niya ito at hindi sinasadyang naharas siya ng ilang bully. Iniligtas siya ni Miyang at ibinahagi sa kanya ang pagkain. At magmula noon ay nagpa siya si Seokwon na tumigil na bilang isang secret agent. Wala siyang pakialam na siya si Magnolia o dati itong pumapatay ng mga tao. Ang mahalaga sa kanya ay asawa niya ito at ina ng kanyang anak. Napaiyak si Miyang sa ganitong walang pasubaling pagmamahal. Balik sa mga pasahero, ang isa sa kanila ay natagpuan ang kutsilyong sinalo ni Miyang upang iligtas ang kanyang asawa. Ginamit ito upang palayain ang kamay ng mga tao, ngunit wala silang magawa nang bumalik ang isa sa mga ahente. Gayunpaman, ang tunay na sorpresa ay dumating nang biglang tumayo ang dalawang pasahero at binugbog ang ahente. Ang dalawang lalaking ito ay nasa ilalim ng utos ni Kim Harim, at sumama sila sa kanilang pinuno sa cockpit, kung saan sinipa nila si Chol-sung at sinabi sa kanya na sila ang namamahala ngayon. Hindi tulad ni Chol-sung na gustong ibalik si Miyang sa mga opisyal ng gobyerno,
ngunit si Kim Harim ay gusto siyang ibenta sa pinakamataas na offer. Isa pa, habang gusto ni Cholsung na umalis kasama si Miyang at hayaan ang eroplano na gawin ang bagay nito, gusto ni Kim Harim na isama si Miyang gamit ang mga parachute at gawin din ang pag-crash ng eroplano dahil wala siyang pakialam sa buhay ng sibilyan. Sinubukan siyang pigilan ni Cholsung ngunit mabilis siyang pinabagsak ng mga tauhan ni Kim Harim, habang pinipilit ni Kim Harim ang piloto na pababain ang eroplano sa napakabilis na paraan. Habang nagsimulang magpanik ang lahat ng pasahero, dinala si Cholsung sa backroom kasama sina Miyang at Seokwon. Sinamantala ni Miyang ang pagkakataong tanungin ang kanyang mga intensyon, kaya nagpatuloy si Cholsung na ipaliwanag ang kanyang misyon. Nais ng kanyang gobyerno na mahanap si Miyang at maibalik siya, dahil may grupo ng mga tao na kailangan siya upang ma-access ang vault gamit ang mga sandatang nuklear na ginawa ng kanyang ama. Ang lock ay mabubuksan lamang ng kanyang iris. Hindi siya sigurado kung mapagkakatiwalaan ito pagkatapos nitong subukang barilin siya sa 10 taong nakalipas, ngunit sinabi ni Cholsung na hindi iyon totoo. Nasa panig niya ito at sinaksak siya ng iba tulad ng nangyari dito sa eroplano. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang pumasok si Hyunmin sa silid sa pamamagitan ng ceiling shaft. Sa tulong niya, ang lahat ay pinalaya at ipinagpatuloy ang kanilang plano. Bumalik si Seokwon sa server room upang mabawi ang kontrol sa autopilot mode ng eroplano, at pigilan ito sa pagbagsak habang pinapatay ni Hyunmin ang lahat ng ilaw. Pagkatapos, bumalik sina Miyang at Cholsung sa passenger area para talunin ang mga tauhan ni Kim Harim. Pantay ang naging mga laban, ngunit sa sandaling nananaig ang mga kriminal, tumulong ang mga pasahero sa pamamagitan ng paghampas sa mga kriminal gamit ang anumang bagay na makikita nila sa malapit. Salamat sa suporta ng lahat, natalo nila ang mga kriminal at nahuli si Kim Harim. Ngayon, ang buong pamilya ay maaaring muling magsama-sama, ngunit ang problema ay malayo pa sa pagwawakas. Lumabas na nagpapanggap lang si Bok Kok-song sa pag-aliw kay Nari at pagbigay ng teddy bear, at kinuha siya bilang hostage. Pagkatapos ay binaril niya si Cholsung at ipinagtapat na siya ang lalaking pumatay sa ama ni Miyang, at papatayin din niya ang kanyang anak na babae kung hindi ito sumama sa kanya. Sinubukan ni Seokwon na saktan siya gamit ang isa sa mga taser mula sa eroplano, ngunit hindi ito gumana, kaya binaril din siya ni Bok Kok-song. Tinanggap ni Miyang na wala siyang ibang pagpipilian kundi sumama kay Bok Kok-song, kaya't niyakap niya ang kanyang anak bago isuot ang parachute. Pinilit ni Bok Kok-song na buksan ang pinto at pagkatapos ay binigyan ni Miyang si Nari ng hudyat na itapon ang kanyang teddy bear. Ibinulong niya ang mga tagubiling ito nang yakapin niya ang anak. At ngayon, itinulak din ni Miyang si Bok Kok-song palabas at sumabog kasama ang teddy bear na may lamang bomba sa loob. Sa kabutihang palad, si Seokwon ay buhay pa pagkatapos ng lahat. Salamat sa isang bulletproof vest na ibinahagi ni Cholsung sa kanya bago sila naghiwalay upang maisakatuparan ang plano. Ang pamilya ay muling nagsama-sama sa sandaling ito. Tungkol naman kay Cholsung, kinuha niya ang parachute at pagkatapos hilingin na maging masaya ang pamilya at magkaroon ng magandang buhay, tumalon siya mula sa eroplano upang hindi siya makuha ng mga awtoridad pagdating nila. Ang lahat ng mga ahente ng kaaway ay nakatali sa kanilang mga upuan. Nakipag-ugnayan sila sa National Security Service upang ipaalam sa kanila na maayos na sila ngayon. Nakatanggap ang piloto ng mga utos na bumalik sila sa South Korea upang eproseso ang nangyari, ngunit hindi ito matanggap ni Seokwon dahil nais niyang pumunta sa Hawaii. Hindi sinasang-ayunan ni Congressman Jang Pil-jun ang kanyang ideya ngunit sa sandaling iyon, nakita ni Hyunmin ang taser sa sahig at habang sinusuri ito, pinindot niya ang button at aksidenteng natumba si Congressman Jang Pil-jun. Pinaalalahanan ni Ansera ang lahat na kung hindi dahil kay Miyang ay patay na silang lahat, kaya naman nagbago ang isip ng piloto na ibigay ang kanyang mga hiling at lumipad sa Hawaii. Sinabi sa gobyerno na hindi sapat ang gasolina bilang dahilan. Pagdating nila sa Hawaii, pumunta ang pamilya para magsaya sa beach, at binigyan ni Seokwon ng singsing si Miyang para ma-renew ang kanilang mga panata. Inamin din niya na nag-iipon siya ng pera sa loob ng 10 taon para sa biyaheng ito, at ang napanalunan nilang free cap ay pineke niya. Nagalit si Miyang at hinabol siya sa tabing dagat dahil sa paggastos ng napakaraming pera, habang si Nari ay nagpapahinga sa sikat ng araw. Samantala, ang eroplano ay wala ng laman maliban sa isang tao. Siya ang lalaking kinakabahan. Sa wakas ay nagising,
at nakakita ng daan-daang mga hindi nasagot na tawag at mga mensahe na humihiling sa kanya na pamahalaan ang sitwasyon ng pag-hijack. Makalipas ang ilang linggo, lumabas ang mga TV camera sa tindahan ni Mia. Para pasalamatan siya sa pagligtas sa eroplano, binibigyan siya ng libreng biyahe papuntang Disneyland. Ito ay nagpapasabik kay Nari, ngunit ang kanyang mga magulang ay nabigla dahil ayaw na nilang muling sumakay sa eroplano. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!